Yo, what's up? What guys? Dito tayo ngayon kay Delgado Mechanic. At ito yung ating mga empleyado rito. Ayan o, si Mangyan. Ito yung Mangyan na taga Mindoro. Mangyan ka na ba? Uy. Dito. Alright guys, ayan. So yan guys, kung sinong gusto pagawa ng sakyan, ayan. Kung sinong gusto pagawa ng repair van, ayan dito kay Delgado Mechanic. Ayan o. So yan guys o. Yan si Delgado Mechanic o yan o. Dumarami na yung kanyang mga customer. Ayan. So dito lang guys sa may Marikina yan. Ayan, alright. So yan guys, at meron dito pa si bakal na kabakal. Bakal ba yan? So yan guys, ito naman ang line man yan. Nata kami Mindoro, Occidental. Ayan o. Ayan o. So guys, tingin naman, napakarami ng customer to si Delgado Mechanic. Kaya kung sinong gusto paggawa ng sakyan, shout ka. Shoutout mga Mangyan, nakabahay ba to kami dito sa Marikina City? Gusto nyo ba magpayari na ng sasakyan, punta na kayo dito sa 47 Mount Kennedy tapos Street. Tapos kung may sira sa sasakyan nyo, paplasing namin, kahit walang sira yan. So yan guys, ito yan, nakita yung mga preserva na to. Ayan o, ayan mga preserva to. So yan guys, kung sinong gusto paggawa ng sakyan, ayan, punta lang kayo dito sa Marikina. Yan, dito sa may 47 Mount Kennedy Street. Shoutout Papa, dito ako yun, mayaman na ako pag uwi dyan. Mayaman na ako pag uwi dyan, pero nagagapang na lang. Alright mga kabiro, ako nga ikakanan sa sangandaan na ito at kamusta kayong lahat? At heto, ako ay nagmula sa may Lucena City. Dahil nga ito ay patungo ng proper ng Pagbilao, Quezon. Alright. At dahil nga mga kabiro, tayo ay tutungo sa may Atemonan, Quezon. Yung zigzag na daan. Aba, napakalupit man ng motor na ito. Wala pang helmet. Naku po, Diyos ko, ingat-ingat sa pagmaneho. Alright mga kabiro, tayo nga ay narito sa may Pagbilao, Quezon. Ayan. At ito nga mga kabiro, ang plaza ng Pagbilao, Quezon. At ito ay napakalinis at napakaganda ng plaza na to. Dahil nga tayo tutungo ng Atemonan, Quezon. Kaya ito ay ating madadaanan. At kung sakaling ikaw ay tutungo ng Gumaka, ay madadaanan mo din ito. At maging ang patungo ng Bicol. Alright mga kabiro, at samahan nyo ako sa aking panibagong biyahe. At dito nga tayo sa may Atemonan, Quezon, yung mga kurbadang daan na ating madadaanan. At tayo ay iwas sa may tinatawag na bituka manok dito sa may Atemonan, Quezon. Dahil nga bawal ang 6-wheeler dito, yung truck. At tulad nga ng aking minaman yung truck na ito ay bawal dito. So ito mga bayro, tayo ay tutungo ngayon ng Atemonan. Bagamat wala pang katao to, ang lugar na to ay napakaliwas tingnan. At ito nga ay ang proper nitong Pagbilao, Quezon. At ito nga ay napakahaba ng plaza nila. At ito mga bayro, ako yung samahan sa aking panibagong biyahe na to. At ito nga ay aking mabagtasin ang lugar na ito. At bago tayo makarating sa may Atemonan, Quezon. At ito nga ay ang kailang simbahan dito sa may Pagbilao, Quezon. At kung sakaling ikaw ay patungo dito at gusto mong sumimba o sumamba, ay heto mga bayro, ang simbahan nila. At dito nga tayo mga bayro sa tinatawag lang Maharlika Highway. At ito ay patungo ng Atemonan, Quezon, maging ang Gumaka at patungo ng Bicol. At kung sakaling o itutungo ng port ay meron dito sa may Atemonan, Quezon. At ito nga ay aking namataan ang isang kubo na to. At ito ang tunay na lipat bahay. At ito nga habang naglalakbay ang kubong ito ay patuloy din ako sa kanyang likuran. At ito nga ay napakaganda pala ng kubong ito. At hindi natin alam kung saan nga ba tutungo ito. Habang minamatyagan ko ang kubong ito, ay aking natanong na meron pala mga taong laman ito. Kaya ito mga bayro ay napakagandang titignan ng kubong ito habang ito ay aking sisundan. Ang kubong ito mga bayro ay hindi basta-basta ang presyo. Kaya ito mga bayro ay meron akong na-vlog nito at talagang napakamahal pala ng kubong ito. Kaya ito mga bayro ay hindi na ako nakatiis pa. Kaya ito ay akin ang nilampasan dahil kami ay nagmadali sa aming biyahe. Mamang Chupir, ingatan mo ang kubong yan, pati ang mga taong laman nito dahil nga upang ikaw ay makaiwas sa disgrasya. At baka ang kubong yan ay mahulog sa nakapatong na iyong sakyan na dinadala. Ikaw ay wala sa Manila dahil kung sa Manila ka, malamang ikaw ay huli na. At ito mga kabiro, ang kanang bahagi ay patungo ng bundok Pinisula. At hindi nga lang natin alam
kung saan nga ba ito tutungo. At patuloy ako sa aking paglalakbay mga kabiyero at sinusundan ko ang mga private na ito. At itong ambas na ito ay magmula sa may Bicol at patungo sila ng Manila. Kapag nakakita ka ng sign ito, ano ang dapat mong gawin mga kabiyero? Para sa akin mga kabiyero, ang sign na ito ay palatandaan na ibig sabihin ay kurbada sa bandang unahan. Kaya kailang magdaan-daan sa pagmamaniho. Sa unang bungad pala mga kabiyero ay aking napansin na medyo sigsag at kurbada ang daan na to. Sigurado sa gitna nito ay malalim na at sigsag pa. Kaya ito, ang mga sakit ito ay dahan-dahan sila sa paglalakbay at pagmaniho. Kaya ito mga biyero, ako inyong samahan sa pagtapos ng channel ito at aking alamin kung ano nga ba kasigsag ang daan ito ng Atemonan Quezon. Dito kami dumaan upang kami makaiwas sa tinatawag lang bito o manok dito sa may Atemonan Quezon. Dahil nga dito ay bawal ang six-wheeler. At dito ay maaaring dumaan lamang ang mga private or motor. Kaya ito ay dito kami pangsamantalang dumaan upang kami makaiwas sa delikadong daan. At ito nga mga biro, yung patungo ng sigsag na daan dito sa may Atemonan Quezon. At ito nga ang way nito. Kaya ito ay aming lalampasan ang daang ito dito sa may sigsag na ito na patungo ng sigsag na daan dito sa may Atemonan Quezon. Bukod pa lang ito ng mga kurbadang daan. Pero ang daan na ito ay napakalawak pala. At ito nga ang mga sign na ito na inyo nakikita, ang ibig sabihin nito mga kabiyero ay mga kurbadang daan. Napakalupit ng isang truck na ito at walang pakialam sa mangyayari sa kanya. At ito nga ay hataw at walang pakialam sa mga daan na matarik at sigsag. At ito nga ay mukha yatang bigo sa pag-ibig ang driver nito. At ito nga kahit may kasalubong ay walang pakialam ang truck na ito. Gusto ko resibigit dyan. Parang ako ay nasa Marcos Highway dahil nga ang daan na to ay kasintulad ng Marcos Highway na sigsag na daan at medyo may katarikan. At ang ilan dito mga kabero ay mayroong pwesto yung mga inuupahan na tubig. At dahil nga ang ilan dito ay naghugas ng mga sakyan tulad nga ng mga truck na ito na nakaparada dito sa gilid ito. Dahil ang ilan dito ay mayroong hose na dumadaloy na nagmula sa kabundukan. At tulad nga ng akin na i-vlog sa inyo mga kabero sa may Nueva Vizcaya. At ito ang mga kabero, ang ilang mga truck na ito na nakaparada rito. Ganito ang kailang ginagawa. Hinugasan muna ang mga truck na ito bago sila tutungo o bumaba sa kabundukang ito. At ito ang mga kabero, makita nyo ang truck na ito ay halos gumagapang patungo sa aming tinatahak na daan. At dahil nga kurbada ang daan ito at sigsag at mukha pa yatang delikado talaga. Wala ka pa? Grabe. Dahil nga kurbada at alanganin ang daan na to, kaya ito ay delikado at alanganin pa kami sa aming pag-overtake. Kaya ito ay patuloy akong nakabundot sa malaking truck na ito at kargado pa. At di nga lang namin alam kung ano nga ba ang laman ng truck ito. At tulad nga ng mga truck na ito na nakita nyo, ay ito ang nangyari sa kanila. Dahil nga ang mga truck ito para ay kalimitan na mayroon ditong naaksidente at nagkaroon ng banggaan. Dahil nga ang daan ito mga kabiro ay palusong at akyatin. At nakita nyo naman na kurbada at akyatin at matarik pa. Kaya tulad na ng truck na ito ay halos gumapang. At parang nga si Paguna na nakipagkariran kay Usa. At ito nga mga kabiro ay kailangan namin mag-overtake sa truck na ito. Dahil nga kami ay nagmamadali sa aming pupuntahan at baka kami ay malit pa at delikado ang aming mga parga. At ito mga kabiro, kami nga ay nag-overtake na. At napansin ko ang daan na ito ay medyo may kalubakan pa. Yeah, masuk din, no? Sa way na to, aking nadaanan ang isang truck na ito. At ito nga ay di makilala ang itsura nito. At hindi lang yan mga kabiro, kundi hindi pa mapakinabangan ng may-ari nito. Dahil nga sa daan na to ay mukhang delikado. At ito nga ay hindi natin alam kung ano nga ba ang nangyari sa sakyan na to.
At ito patuloy pa rin ako sa aking paglalakbay. At ito nga ay aking susundan ang isang truck na ito na kargado ng mga motor. At ito nga ay kailangan namin mag-overtake dahil nga kami ay nagbadali at subalit alanganin ang aming pag-overtake dito. Yamaha. Renzo. Renzo. Ayun na, ataw-ataw kayo. At di na ako nakatiis pa. Kailangan mag-overtake talaga dahil nga sa aming produkto na aming dala. Baka ito'y matunaw. Kaya ito mga kabiro, ang daan na to ay kailangan maging maingat. At ito ay napakatarik talaga. Kitang-kita nyo naman sa gilid dito. Yung nga lang talaga mga kabiro ay medyo may kalayuan ang biyahe dito kapag ikaw ay nagbula dito sa may Lucena. At ito nga ay patuloy ako sa aking paglakbay hanggang makarating sa aking pupuntahan. At ito nga ang gilid mga kabiro ay kitang-kita nyo naman na talagang napakatarik dito. At dito pa nakaparada ang ibang mga tracker dito. Mukhang delikado pa ang kailang pwesto. At kung titignan mo mga kabiro, ang daan ito ay talagang napakalawak at may kaayusan naman. Subalit pagdating ng mga saba ay medyo may kalubakan nga lang. At ito ang ilang mga truck na nakaparada rito ay sila'y nagpapahinga. Subalit delikado ang kailang pwesto dahil nga ang gilid ito ay mabangin. Ito mga kabiro ay talagang kitang-kita naman ang daan na to na matarik at kurbada. At ito ay napakalinis pa at walang ibang mga bahay dito na nakatayo. Kung ikaw ay napadaan dito ay kailangan kondisyon ang iyong sakyan dahil nga ang daan nito ay napakatarik talaga. At keto mga kabiro ay medyo pantay na ang aming nadaanan. At dito nga mga kabiro ay patuloy ako sa aking paglakbay. At tulad nga ng isang truck na ito ay gumagapang di patungo dito sa may baba. At ito nga ay medyo kurbada ang daan nito. At ito ay mayroon pa rin mga sign na nakalagay dito sa gilid ng daan nito na aking tinatahak. At tulad nga ng truck ito ay talagang gumagapang siya. At ito ay hindi ko na kailangan pang sundan ang truck ito. Dahil nga nagbadali kami sa aming puntahan. Mabilib ka sa isang truck ito, akala mo ay walang pakarga. At ito nga ay akyatin ang kanyang tinatak na daan. At ang truck na to ay halos gumagapang pababa. Maging ang paribit na to ay tumirik pa yata. Kung hindi kami nagmadali, ito ay aming tutulungan. Kaya pasensya na. At ito nga mga kabero ay palusong itong aming daan na binabaybay. Kaya kailangan namin gumamit ng engine brake. Habang dumadaan kami sa lugar na ito ay talagang naisip ko na napakalalim pala talaga ng daan ito at sigsag pa. Kaya ang ilan dito mga balasubas na nagmamaneho ay napapahamak sa daan na to. At ito nga mga kabero, kailangan gumamit ka ng engine brake. At ito, ang tinatawag na engine brake ay ang presera. At tulad ng truck ito ay mukha yatang isa din sa dahilan kung bakit ito ay nawasak. Dahil nga, ang daan na to ay talagang delikado. Kaya maging maingat sa pagmamaneho. At ito nga, ang mga sigsag na daan na to na aming nadaanan. At kitang-kita mo naman sa liwanag ng sikat ng araw. At pagsapit namin dito ay bakita mo na medyo may kalubakan ang daan na to. At ito ay kurbada pa. Kaya kailangan talagang magdahan-dahan palusong. At dito pa lang sa akin sakyan na kinupuan ay kitang-kita ko na talaga na sobrang tarik ang daan na to at kurbada. At dahil nga sa sikat ng araw ay kitang-kita mo talaga ang daan na ito. Ito, ang ilang mga truck na ito na paakyat ay talagang halos gumagapang. At ang ilan dito mga kabiro ay nagpapahinga sila bago sila mapatuloy sa kanilang biyahe. Dahil nga ang daan na ito ay talagang matarik at sigsag pa. Kaya ang sakyan na kailangang mag-check na mabuti. At tulad nga ng tubig, ang talagang napakalaga sakyan maging ang langis dito at preno. At bago ka lumusong sa daan na to ay kailangan mong gawin ang lahat ng aking nabanggit. At heto nga, ang daan na to ay talagang delikado. At mayroong mga sign dito na dapat mong sundin. At tulad nga ng mga truck na ito ay halos talagang gumagapang sila sa pakyat. Dahil nga, ang daan na to na aking binabaybay ay palusong. Ang manubila ay buhay ng isang tsuper. Kaya kailangan maging maingat sa pagmamaneho. Tulad nga ng daan na to, na sigsag at matarik na daan. Dahil ang isang driver ay parang isang military, na isang pa ay nasa hukay. Kapag sapit sa bakbakan ay talagang hindi maiwasan. Kaya ito ang kailangan maging maingat sa pagmamaneho.
Lalo na ang mga daan nito na talagang binabagtas ko ay napakatarik at sigsag. Yung nga lang talaga ay medyo may kayusan. At mayroon din mga sign dito na dapat natin sundin upang ito ay maging dala sa ating kaligtasan sa daan na ating tinatahak. Napakaaliwalas din ang daan, subalit ito ay mapanganib, kaya ito ay kailangang mong ingatan at magdahan-dahan sa iyong pagmaneho. At tulad nga ng truck ito ay talagang hataw. Mahigit kalating araw mo ito babagtasin ang daan na ito kapag ikaw ay nagmula sa Manila tulad ng Lucena. At ito mga kabiro, aking binabagtas ang daan na ito ay patungo pa rin dito sa may Atimonan, Quezon. At ito nga ay nakaligtas tayo sa tinatawag na Bituka Manok dahil nga Bituka Manok ay talagang delikadong daan. At dahil nga bawal ang truck doon at private lamang ang kailangan maging ang mga motorcycle. Subalit kailangang maging maigat ka pa rin dahil nga ang daan na Bituka Manok ay talagang delikado. Ito mga kabero, ang daan na to ay medyo kurbada at ito nga ay talagang ating napansin, ang daan na to ay talagang may kaunting kalubakan. At ito ay patuloy pa rin ako sa aking paglalakbay. Halos karamihan mga truck ang akin nasa lubong. At dahil nga bawal ang truck sa Bituka Manok ay dito sila dumaraan. Ang mga private naman ay ilan lamang ang aking nakikita. Dahil doon sila sa Bituka Manok dumadaan. Dahil ang Bituka Manok ay malapit kaysa dito sa daan na aming binabagtas. At tulad nga ng truck na ito ay gumigilid dahil nga sa matarik ang daan na to. At ito ay mukhang naka-engine brake itong si Kuya. At maraming oras na ang lumipas ay ito pa rin ang aking nakita. Ang matatarik na daan ito at ngayon nga lang ay talagang medyo may kalubakan ang daan na to. Kung pagbabastan mo mga kabiro ay parang ako lamang ang dumadaan dito. At ito nga ay halos wala akong nasa lubong na mga sakyan. Halos karamihan ang salubong ko ito ay mga malaking truck. At ilan lamang ang mga private na dumadaan dito. At ito nga, sa di kaluyan ay ang truck ang aking nakikita. Subalit ang isang truck ito ay mabilib ka. Talagang hataw, palusong at walang pakialam sa kanumang mangyari sa kanya. Sa kanya yun. Engine brake sa ano? Engine brake yan. Nabagang takbo. Dito. At ito nga aming nadaanan ang isang truck na to ay halos walang katawan kundi ulo na lamang dahil nga sa tinding tama ang nangyari sa kanya. Kaya't ito ang naisip ko, ang lugar na to ay talagang mukhang delikado at hindi lamang yan ang aking nakikita. Mula kanina ay meron pa. At tulad nga ng mga truck na ito ay huminto sila samantala upang mag-check ng preno at radiator ng kanilang sakyan dahil nga ang mga daan na ito na aking binabagtas ay puro palusong at matatarik. Sa aking paglakbay sa mga sigsag na daan at matatarik ay halos ngayon lang ulit ako nakapansin ng mga kabayan dito. Di tulad kanina, halos kabundukan ang aking nadadaanan. Dahil sa madalang ang bahay dito, kapag ikaw ay nasiraan at inabot ng gabi, ay wala kang maingan ng tulong man lang. At dito sa may kanang bahay mga kabiro, ay dito ang hangganan ng sigsag na daan dito sa may Atimonan. At yung tinatawag nilang Bituka Manok dito sa may Atimonan. At dito nga yung labasan kapag ikaw ay dito dumaan. Pagkataas ng mari.
At pagkalipas nga namin dito sa may labasan na tinatawag na Bitok Manok dito sa may Atimonang Quezon ay hito aking ipinapatuloy ang aking biyahe. Maging ang mga truck ato ay matyaga silang dumaan sa akyatin at palusong na daan na to. At ito nga mga kabero, ang daan na to ay patungo ng Gumaka Quezon maging itong pier ng Atimonan. At kung ikaw ay tutungo ng Bicol ay halos wala pa sa kalahati ito. At ito nga ay nasa Atimonan pa lang tayo at wala pa tayo sa may Gumaka. At pagsapit ko man dito ay napakaganda ng daan. Di tulad kanina na halos lubak-lubak ang daan na aking binabagtas. At ito nga ay karimitan dito ay mga kurbada ang daan at tulad nga ng way na ito. Maging ang ba na to ay hindi makatiis na mag-overtake dito dahil nga ang truck na ito na aking susundan ay napakabagal at malamang ay kargado ito. Maaga pa lang kami nakalis na sa may Bulacan at ito nga ay sa haba ng biyahe ay kami inabot na ng katanghalian. At ito nga mga biro, ako inyong samahan hanggang sa pagtapos ng episode na to. At ito nga mga biro ay talagang walang humpay ang kahabaan ng daan nito. At wala ding humpay ang mga sigsag na aking nadaanan. Ay, nadaan ngayon na. Basta makasingit eh. Maraming salamat pala sa inyo mga kabero dahil patuloy niyo akong sinasamahan sa aking biyahe. At tulad nga ng biyahe ito ay napakalayo. Shoutout nga pala sa mga taga-Atimonang Quezon. At ito nga ako'y narito sa inyong lalawigan. At ito nga ang daan na to na aking binabagtas ay patungo sa may deport ng Atimonang Quezon at maging ang Gumaka. At ganoon rin ang patungong Bicol. At ito mga bayro ay patuloy ako sa aking paglalakbay at kitang-kita mo taga sa liwanag at init ng araw ang daan na to. At talagang walang humpay kami sa aming biyahe. At ito nga mga bayro, ang ilan ay may nagsabi sa akin na napakahaba daw ng video na aking ginagawa. Subalit ito mga bayro ay aking sinusunod lamang kung saan ang aking daan na tinatahak. Ang iba dito mga kabiro ay aking binawasan upang may bahay ko lamang sa ating mga kapwa biyahero na gumagala at pupunta ng iba't ibang probinsya. At tulad nga ng biyaheng ito na patungo ng Bicol ay aking ang ibinahagi sa ating mga kapwa biyahero. Kaya ingat kayo mga kapwa ko biyahero. At siyempre sa aking mga mahal na manonood, ang nais ko lang mga biyahero ay buo ang detalye ng aking biyahe at ng bidyong ito upang ang aking mga kapwa biyahero ay hindi maligaw sa kailang pupuntahan. Tulad ng isang putahe, kapag ito ay kumpleto, ay malamang ay malasa at masarap itong kainin. Kaya ito mga biro ay parang tulad nitong video na aking ibinabahagi sa inyo. At dahil nga mga biro, ako ang tanging wish ninyo at daan patungo sa lugar na inyong pupuntahan. Kaya mga biro, ako inyong samahan hanggang sa pagtapos ng episode na to. Nag-chat si Dahil. Makita sa ikaw na tayo dito. Ito pa. Nagdugi kayo ah. Lagi naman din pa. Tulad ng kabundukan na to, mukha yatang gagawa ng daan dito, yung surkatan na patungo ng Bicol maging ang Manila. At siguro nga ito ay tatawaging bypass dito sa may Atimonang Quezon. Ito mga pero ay patuloy ako sa aking paglalakbay at ito nga ay medyo mabagal ang usad ng mga sakyan na to. Dahil nga dito ay sigsag ang mga daan. Maging ang tricycle ay mabagal din ang usad nito at punong-puno pa ng pasahero. Ito mga kabero, kami nga ay pansamantalang bumagal dahil pala ang daan na to ay ginagawa sa kasalukuyan. Oo. Diyan na-akyat yun? Oo. Buo. Tama ba? At ito nga mga kabero ay ginagawa pala ang daan dito at mukha yatang pinapalawak ang daan na to.
at kita-kita naman na maayos ang daan. Kaya maraming salamat sa gumagawa ng daan na ito. At ito mga kabiro ay patuloy ako sa aking paglalakbay at sinusunod ko pa rin ang truck na ito. At kung saan siguro ako tutungo ay doon din ang truck na ito. Siya pala mga kapakabihero, ang daan na ito ay patungo pala ng Bicol, maging ang pier ng Matnog at maging ang patungo ng Samar at Legazpi Albay. At ito mga kabihero, kung ikaw ay nais puntahan ang Albay ay heto ang daan na to. At ito nga ay welcome to Atimonan, Quezon. At habang ako narito mga kabihero ay akin na po na ang daan na to ay napakaayos pala. At ito nga ay kasalukuyang ginagawa. At ito nga mga kabihero ay aking hinahanap kung saan nga ba ang munisipyo nitong Atimonan. At ito nga ay aking hinahanap kung saan ito nakapwesto. At ito pala ang munisipyo ng Atimonan. Ayan mga kabihero. At napakalawak pala at napakaayos ang munisipyo ng Atimonan, Quezon. Palibhasa maayos ang daan at malawak ay ito ay sinasamantala ng truck na ito. Talagang napakatulin at nag-overtake pa sa amin. Sana ay walang mangyari dito. At tulad nga ng ibang super mga kabihero, kapag nakadisgrasya na ay halos todo ariglo. Siguro ang taong ito ay nais niyang lisanin ang daigdig ng mga tao. Kaya ito ay todo patuin ng kanyang sakyan. At ito nga ay hindi na namin makita ang truck na ito. At ito mga kabihero ay tanaw ko na naman itong si Jollibee. Talagang bida ang kanyang kasiyahan at talagang ngiting-ngiti itong si Jollibee. So mga kabihero, ako magpapalam na at maraming salamat sa patuloy niyong pagsabay sa channel na to. At ito mga kabihero ay malapit kami dito sa may port ng Atimonan. Bye bye, love you.